kitang-kita na natin na may dayaan. Ano yung mga advice, ano pwede natin i-advise sa ating mga tumatakbo na politiko na kaalyado natin na definitely dadayain talaga nila ito. So ano yung gagawin dapat ng mga poll watchers sa mga bawat presinto, bawat lugar para mahuli Sandali lang, natin Ate sila? Claire. Go ahead. Before we proceed to that, answer, there's actually a second incident in Bukawi, Bulacan. Also today, kanina lang. Okay. My God. Si Tita Ling is one of my supporters back in 2019. So I treated her to lunch today because matagal na kami hindi nagkita. And she related to me na kaninang umaga, pumunta siya doon sa Bukawi, Bulacan, sa presinto niya para mag-observe. Hindi siya poll watcher, but gusto niya mag-test ng balot. Gusto niya mag-test ng balot. So, siyempre, pinagbigyan siya. Senior citizen din naman si Tita Ling. So, pinagbigyan siya. May balota siya. So, ang sinade niya, 12 senators. So, this is the way she shaded. 1, 2, 3. She actually shaded randomly. Random ang kanyang shading. So, random ang kanyang shading. But while she was shading, she was counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang nabuo ang 12. Pagkatapos, binilang uli niya. Exactly 12. Paglabas ng resibo, nakita ko yung resibo niya, ang labas, overvote. Oh my God. Tandaan nyo ha, 2 beses niya binilang to. While shading randomly, binilang na niya yung shade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos binilang uli niya, 12. And the receipt is in this phone. Paglabas ng resibo, ang nakalagay overvote. So, meron din siya kasabay. Ang sabi niya, 12 din ang binoto ko, overvote din ang lumabas. So sabi niya, how on earth would it happen na magkasabay tayong naglagay ng balota, 12 ang binoto natin, ang lumabas, overvote. Yeah. My God. Ito, nag-test uli siya, Ate Claire. This time, ang tinest is yung local. Okay? Local, which is very close to her kasi local naman siya eh. Ang local, yung kandidato talaga niyang gusto. Si candidate number 2. Ang lumabas sa resibo, si candidate number 1. Okay. My God. Ang binoto niya, siyempre ang binoto niya, candidate number 2. Kasi yun nalagay yung kandidato niya. Ang problema, lumabas sa resibo niya, candidate number 1. So tinanong ko siya, nasaan yung resibo mo? Sabi niya, hindi ko na nakuha yung resibo ko kasi naging emotional na ako. I can understand that. Naging emotional siya kasi nga kandidato niya. Binoto niya, paglabas, si candidate number 1 ang lumabas. Ang binoto niya si candidate number 2. So, I think it's Santa Ana. Yeah, so ang ibig sabihin pala talaga, luto na ang halalan. So, paano natin ngayon to ika-counter? Paano natin pigilan itong nangyayari? Kasi tulad nga ng OFW natin, bumoto na sila. Hindi naman nila alam, hindi naman nila nakita yung election return dun sa mga bansa. Paano natin malalaman kung yung mga boto, una sa OFW, kung tama ba yung election return nila, and then now, ngayon sa Pilipinas na syempre, ilang araw na lang, tapos ganito yung nangyayari. So, paano natin itigilan? We direct this to the attention of poll watchers, sa mga poll watchers. Okay. I think you should copy, sundin natin yung ginawa nila Janle, na yung 10 test ballot, tiningnan nila dun sa election return kasi matitrace mo, ballot number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, how it was appreciated by the machine. I think it's the appreciation of the machine. So, itingnan ninyo. You insist sa BEI. Ito yung payo natin sa ating mga poll watchers ngayon, given this experience. Sabihin nyo sa BEI na, tingnan natin doon sa election return, dyan sa screen. Hanapin natin yung ballot number 1. Tama ba? Ballot number 2, ballot number 3, ballot number 4. Because these are sequential. Makikita mo naman yan eh. So, that's one thing for sure. Now, pag lumabas yung ganitong problema, na nagtugma ang balota at ang resibo pero hindi sa election return, iba, doon ang daya,
you have to write to the COMELEC and demand for out of all the CF cards, memory cards, and subject them to independent forensic examination. O dapat i-forensic examination na. But then, kung nasa custody ng COMELEC yan, wala talagang tiwala dito sa sindikatong COMELEC, we can go that. But you have to demand. And then, to make sure na hindi talaga sila makagalaw, you also demand for a copy of the audit log ng vote, ng automated cheating machines and the audit log of the consolidation and canvassing system server sa munisipyo. So yung MBOC CCS pwede server. ito hingiin ng poll watchers. Itong mga ano na to. It's the candidates who should ask for that. Kasi pagkatapos na ng election yan, declare, yes. Pagkatapos ng election, they will print one copy of the audit log. Mahaba-haba yan. Dahil lahat ng transaction ng makina, ng voting machine, nandoon nakalagay. So we need to get a copy of that para ma-analyze natin kung walang mga bogus transmissions. Para ma-audit talaga natin, I would advise the candidates, mga kandidato ito, hindi ang poll watcher. Poll watchers. Ang mga kandidato, you have to ask for certified true copy of the audit log ng vote accounting machine or automated cheating machine ni George Garcia, and also the MBOC CCS server audit log doon sa munisipyo. I-compare natin yan. You can send it to us for analysis. Now, I would expect George Garcia not to grant it, the COMELEC not to grant it, but we should fight for that. Simulan ko, susulatan ko si George Garcia at ang komisyon niya. Yung komisyon o eleksyon. Komisyon o eleksyon. Magbayad ka ng komisyon, wala ng eleksyon. O kung hindi ka magbabayad ng komisyon, mag-eleksyon tayo. Kaya komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections. Yeah. So, yung electoral returns, pwedeng hingiin ng poll watchers, right? Then, I believe, lahat naman ng mga local candidates ay may mga poll watchers sila. So, dapat talagang magmatsyag at bantayan talaga nito at i-demand nila ito. And may nakita tayo nag-comment dyan, Attorney Glenn, na sabi, magsuot daw talaga ng plain green para maipakita na dyan sa particular na precinct na yan, ay sa particular na lugar na yan, ay lahat, kunyari, majority naka-green. So, parang isa lang sa ebidensya, although hindi, isa lang sa ebidensya na walang pangalan, ha? Walang pangalan. I declare, plain. yes. Plain lang. Plain. The voters, if you want to express your sentiments sa mga botante ito, yes. Or watchers and the voters, if they want to express your sentiment, magsuot kayo ng green. Pag boto ninyo, walang pangalan, ha? Green. Kahit anong shade ng green, para makita nyo na maraming bumoto para sa kandidato ng oposisyon. Paglabas ng election return balintad, ay di obvious na, kita nyo na, dinaya nyo. At siguro i-document din nila, no, yung mga local candidates. Hindi nyo kailangan kung sa loob na mag-video, pero sa labas siguro, i-document yung mga tao. Yes, pwede yan. Dyan, sa mga schools, may mga CCTV na tayo ngayon. Siguro nakikita naman natin kung yung eskwelahan na yan, dadagsain ng lahat na naka-green. So, grabe, Attorney Glenn Chong. So, nakakapanglumo. Kasi kawawa naman yung mga kandidato na unang-una walang resources, pero nagsusumikap na sila ay maboto, tapos eto pala, gawa na yung halalan. So, talagang kailangan mag-ingay ng mag-ingay ang mga tao na dapat panagutin itong COMELEC. Diba? At ang Miro, sa tingin mo, ito ba, itong Miro ay may kinalaman ito at nag-connive sila ng COMELEC? I think clear, mga kababayan, walang election provider na makakapagpatuloy ng pagpapatakbo ng eleksyon na hindi under the dikta ng COMELEC. So si komisyon o eleksyon ang ring leader ng sindikato. Enabler lang ang Miro, ang system provider. Sila lang, they are the ones that enable the cheating. Pero the ones directing it, nagdidikta ay ang komisyon o eleksyon. Sindikato sa komisyon o eleksyon. Huwag nyo na tawagin yung commission on elections kasi hindi naman totoo yan eh. Ang tawag ko talaga niyan, komisyon o eleksyon. Kasi kung kaya nga ginawa na ni Lisa Tanas na nakipag-usap sa COMELEC noong 2022, how much more na nasa power na sila? Diba? Oh, yes, of course. Imagine ha, Ate Claire, mga kababayan, yung affidavit ko na binuking ko si Lisa Tanas, si Wakwak,
Si Wakwak Lisa. Nung binuking ko, 20 months na ang lumipas, pero hindi nila sinasagot. Yeah. Pinapabulaanan nila yung Polvoron video. Nga pala, Ate Claire, sama ko na. I'm directing this to the NBI director. Alam ko, kay Santiago, hinihingi ninyo sa Bureau of Immigration ang travel records ko. So, ibig sabihin, iniimbestigahan nyo ako. Ha? Okay. Iniimbestigahan nyo ako, tinitingnan nyo kung saan ako napunta-punta. Hindi ako pupunta sa ibang bansa kung hindi ako imbitadong magsalita. O kung hindi ako inimbita ng korte para magtestigo. Dalawa lang yan. The only exception is birthday ni Ate Claire because she's very special to me. Yun. Thank you, brother. Now, kinuha niyo yung aking travel records. Mag-ingat kayo, ha? Kasi pag dinawit niyo ako dyan sa Polvoron video, simple lang ang sagot ko. That's what Marcos looked like 6 years ago when I started working for him. Yeah. Kaya sinare ko yung video because I believe that si Marcos ang nasa video na yan. Hindi yan AI. Because that's what he looked like when I first started working for him 6 years ago. And I will use the discovery procedures to make sure na mag-hair follicle si Marcos. Tingnan natin. Well, mag-ingat ka. Dalawa lang ang patutunguhan dyan. Mayayari si Marcos o malimutan mong huminga. Correct. So, alam naman ng taong bayan na lahat tayo tina-target. Yung mga kasama natin, mga vloggers, yung mga nakasama mo doon sa hearing, sa TRICOM, mga Tradorcom, aware ka ba na pinadalan sila ng subpoena, yung iba may warrant of arrest. So, hindi na katakataka na ikaw ngayon ay iniimbestiga ng iyong travel record, whatever, kung ano man ang plano nila, alam naman natin na evil plan talaga yan. Lahat talaga tayo tatargetin. So dahil nga ngayon, panibago na naman to, brother, dahil nabuking na naman sila, ito talagang dokumentado, may nagreklamo at nakita natin sa testing and sealing pa lang, lutong-luto na ang eleksyon. So nakakalungkot lang. Yes, na-discover. Yeah, go ahead, brother. Actually, tulad ng sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan, di ba, nagpadala ang European Union ng election observers dito sa bansa. Yes. Sinulatan ko nga si Ursula von der Leyen, yung presidente ng European Commission. Okay. 2 Mondays ago, sinulatan ko rin ang chief observer ng Election Observation Mission. She's a member of parliament ng Europe from Portugal. At sinulatan ko yung ambassador or head of delegation ng EU dito sa Pilipinas. All the 3 of them did not reply. Just to let you know na kapag magpalabas ang EU election mission ng pabor na resulta, pabor sa komisyon o eleksyon, at least alam na natin nakakonsaba sila. Kasi sinulatan ko ang presidente ng European Commission, si Ursula von der Leyen. In-attach ko ang aking affidavit na final sa Washington DC. Yung declaration ko sa One American News Network na kaso ng Smartmatic. In-attach ko ang aking affidavit laban kay Lisa Marcos to prove the propensity of this wakwak to manipulate the elections. At in-attach ko rin yung forensic examination report ni Richard Santillan to prove that I have fought a brutal and bloody battle against this syndicate. Despite that fact, wala silang kibo. So anong ibig sabihin nun? Kakonsabo kayo. At sige lang, tingnan natin kung anong i-report ng European Commission and I will debunk that. Anyway, nagpadala tayo ng sulat, just as I promised. And lately also, Ate Claire, as I promised you also that one, susulatan ko ang Facebook to demand the return of my account. So sinulatan ko ang Facebook dito sa Pilipinas at Facebook sa Singapore. Ordinarily, hindi sila sumasagot at hindi sila tumatanggap ng letter. Okay. But this time? But eventually, pinicturan nila at tinanggap. At pinaladala dyan sa Meta. Sa San Francisco sa Meta, Menlo.
Sa Menlo. California. Yes, sa Menlo. At inirefer sa kanilang abogado at sinulatan ako ng kanilang abogado, White and Case. Oh, wow. Ano daw sabi? Sinagot ako ng White and Case. Hinihingi nila yung URL ng Facebook. ng account ko. Ang problema ko, Ate Claire, mga kababayan, paano ko makuha yung URL, yung Uniform Resource Locator ng aking account? I-suspended na nga ako. Hindi mo siya, pwede mo siya na na save before siya na-delete. Hindi ko naman ginaganyan yung account ko, Ate Claire. Basta ako, I did not expect. Because in the last 15 years, hindi naman ako ginawa ng ganito. Dito lang sa panahon ni Wakwak Lisa Marcos. Ni Butod. Si Butod. So, ang ginawa nila, humingi sila ng URL, yung Uniform Resource Locator, kasi maraming Glenchong daw, hindi nila ma-pinpoint. Okay. Matulad ng sinabi ko sa iyo, God is so good. Okay. God is with us in this battle. Na problema talaga ako, saan ako kukuha ng URL? Alam niyo saan ako kumuha ng URL? Saan? Sa disbarment case ni Carranza. Oh my God. Nakita mo yung URL dyan. Ayan andito ang URL. Ayan ang URL, ayan I know. http.com facebook.com/glenchong 754. 754. At meron pang Facebook ID number. ID kumpleto. Na problema talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, sana ko kukuha ng URL. Wala akong URL. And then all of a sudden, I remember, nga pala, pinapadisbar pala ako ni Wakwak. Nandun ang URL. O di, hindi, nagwagi si Wakwak. So ngayon, sinulatan ko ang Facebook. At sinabi ko, since you are going to investigate anyway, andito ang URL ko, andito ang Facebook ID ko, andito rin ang forensic examination report ng personally ko na pinatay ng mga pulis dahil sa pakikipaglaban ko para malinis ang eleksyon namin. Nandito din ang evidence na ang affidavit ko na final sa Washington DC, District Court of Columbia. At andito rin ang affidavit ni Wakwak Lisa Marcos na nandaya siya ng eleksyon. So, itong ginagawa nila, they're just giving me an avenue na ipakalat ko sa buong mundo na mandaraya nga si Lisa Marcos. And in fact, dagdag ko lang, Ate Claire, mga kababayan, tulad na ng sinabi ko sa inyo, alam ni Trump na mandaraya ang mga Marcos. At hinabol ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos ni Baby M. Tandaan nyo hindi BBM, Baby M. Baby ni so hinabol ni Baby M at ang kanyang yaya sa libing ni Pope Francis. Nakita nyo? I'm sure hindi coincidental na nasa likod sila ni Trump, slightly to the left. Minaniobra yun ni Lisa Marcos na ilapit sila kay Trump. I just want to add this one. Kilala ko yung bruhang wakwak na yan. Ate Claire. Baka nagbayad na naman dun sa mga Baka may binayaran. Na ilapit sila kay Trump. Ilapit talaga sila kay Trump. Maganda sa picture, tsaka sa photo op. Ay, hindi naman siya nakuha Hindi nga siya nilingon ni Trump I know. Minaniobra yun ni Lisa Wakwak sa Tanas na ilapit sila. Kasi nga gusto niya yon. Yun ang gusto niya. Ilapit niya si Baby M. Anong nangyari mga kababayan? Nakita nyo naman. Halos dinedma siya ni Trump. Hindi nga siya nilingon. At nakita nyo yung video? May nakita akong video na nung nag-usap sila, hindi tulad kay Biden, kinausap talaga siya. Pero si Trump walang ganon. Obviously, si President Trump was evading Marcos. Umiiwas talaga si Donald Trump kay Marcos. Si Marcos, pinipilit na niya ang sarili niya. Nag-i-stalk na Si Marcos is already a stalker. Si Baby M, with his yaya, dakilang yaya, naging stalker na ni Trump. But Trump knows better. Itong mga mandaraya na to, they want to use me. So kaya siya dinidedma sila ni Trump. Nung nag-usap sila ni Biden, anong sabi ni Lisa Marcos? I don't know kung narinig niyo yun. We invited Trump. Meron siyang sinabi. Na-pick up ko yun. Sabi ko,
Pininto pa niya kay Biden na magkalaban sila ni Trump, na inimbita niya si Trump. Nakasinghot yata. Nakasinghot ang aswang. Oo. Nakasinghot yata ng white powdery substance. White powder substance, Alam niya magkalaban si Trump at si Biden. Tapos sinabi pa niya na inimbita nila si Trump. O matapos nilang gamitin si Biden, doon na naman sila kay Trump. Na naman sila. So you see, Trump is obviously evading Marcos. I declare. Yeah. Kasi nakarating naman na yung mga letters natin sa kanila. So definitely, 'di ba? Plus yung mga ginagawa nila sa akin, yung mga assassins and everything na inform na natin. So I hope talagang mabigyan ng lesson itong mag-asawang kawatan, kidnapper, mandaraya, lahat na, 'di ba? So ang kinakakaba ng ating mga kababayan talaga, Attorney Glenn, ito nga yung dayaan sa halalan. So, paano yan? Kung for sure talagang intentional lang mandaya dahil nga doon sa testing and selling na pinag-usapan natin kanina. Nakita na natin yun. Nakita na natin. Let's say for example, bawat presinto, bawat lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, ito talaga yung target nila. Paano natin, mapipigilan yung pag-declare nila na, let's say, itong candidate na ito, kandidato nila, na idideklara nilang panalo, pero yung pala, dinaya nila. So, paano natin mapipigilan ang mga mandarayang ito? Itong COMELEC at ang gobyerno ni Marcos. Baka. Ate Claire, ang first line of defense talaga natin dyan, yung mga poll watchers ngayon, especially this time, going to your question and answering it frankly, ang first line of defense natin mga kababayan, kayo mga poll watchers ngayon na nagbabantay, nagtitest sa final testing and sealing, because yung procedure na ginagawa sa final testing and sealing ay hindi na gagawin ulit sa day of elections. So ito yung pinaka-crucial time ngayon. Oo. Kaya nga meron tayong final testing and sealing days before the elections para at sa 10 lang yung test ballots para mabusisi. Pagdating ng araw ng halalan, wala nang ganyan. Hindi na. Diretso-diretso na. Tuloy-tuloy na yung botohan. And then maglabas na ng fake ER. Fake na election return kasi hindi naman reflective of the will of the people. So, kayo mga poll watchers ngayon, whether you are accredited ng political parties ninyo, iba-ibang political parties, you have to do your job. You have to be extra careful. Example, itong ginawa ni John Lee na nag-test ballot sila pagkatapos binusisi nila yung election return per ballot. Tingnan niyo doon sa screen. Kasi ang balota pwedeng tumugma sa resibo. Okay? Ang balota mo pwedeng tumugma doon sa resibo. Pero hindi siya tutugma sa election return. So kaya nga sabi ko, Ate Claire, ang daya is nasa election return. Paglabas ng election return, daya na yan. So, pag transmit yan, tutugma yan lahat across the ladderized system of canvassing. Tutugma lahat yan. Sige, Ate Claire, go ahead. Doon lang sa mga common tao na hindi nakakaintindi technically, katulad ko, paano nila na po-program yan na magkaiba yung result doon sa actual voting? Then pagdating sa electoral returns, naka-angklat, nakakasada kumbaga. Ate Claire, you have to remember that these machines basically are dumb machines. Kung sabihin natin bobo sila because they do not think, they do not operate independently of the memory cards or the CF cards, the configuration files. Okay, so, pag pinasok mo yung memory card or pag pinasok mo na yung memory card, CF card, nandun yung configuration files, nandun yung set of instructions kung paano niya bibilangin yung boto. So, pwede naman. Pag binasa niya, ang instruction is basahin mo yung balota ng tama. I-print mo ang resibo ng tama. Pero pagdating ng generate election results, pag-generate ng election returns, ibang set of instructions na yon. So, pwede mo nang sabihin, si ganito, give 25% of the votes. Total votes cast. Si ganito, bigyan mo ng ganitong set of votes. So, nakakalibrate na doon, nakaprogram na talaga.